Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kaniyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw na ito sa isang makabuluhang pagbubulay nang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay mayroong pong paksang moving from K to D, moving from knowing to doing, part 1. Ang batayang talata ay ating pong makikita sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 25, at ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit, dahil ang galit ng tao ay hindi nakatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso,
ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinalilimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kaniyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Ang Diyos ang magbabasbas sa kaniyang mga banal na salita na ating pong binasa at tinunghayan ngayong umaga. Ang doktrina ng ating iglesia ay mahalagang maintindihan, mahalagang maunawaan tungo sa ikatitibay ng ating pananampalatayang iniuukol sa ating Panginoon at sa paglago ng kaniyang iglesia. Ang pagsubaybay sa power of alignment ay malaking tulong upang lalo nating maintindihan ang doktrina ng ating iglesia. Matututo po tayo kahit sa simpleng paraan ng proseso ng pagpapaliwanag ng Biblia at sa malalim na pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon at sa kanyang iglesia bilang isang disipulong nagdidisipulo. Ang mga natututunang aral ay magsilbing hamon na ito ay isa pamuhay sa pang-araw-araw na buhay, paglilingkod sa Diyos, sa iglesia at sa kapwa. Higit sa lahat, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon ay mararating po natin ang layuning ito. Isa si Santiago sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na maituturing na practical apostle, sapagkat makikita ang practicality mula sa kaniyang turo at aral sa mga mananampalatayang nasa iba't ibang bansa. Sinulatan ni Apostol Santiago ang mga mananampalatayang ito upang sila'y maging matatag sa lahat ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Kasama rin dito ang pagpapaalaala sa bawat isa sa kanila na ang pagpapahalaga sa paniniwala mula sa turo at aral ay hindi lamang nahayag sa pamamagitan ng salita, kung hindi nahayag sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay at pagsasabuhay, life transformation and life application. Ang tanong ay, ano ba ang mahalagang kilos o pagpapasya na dapat isakatuparan? Unang bagay na ating pong titingnan dito ay moving from knowing to doing, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang pagpapasya na humahakbang mula sa pagkakatuto sa mga turo at aral tungo sa pagkasabuhay nito ay isang mabuting pagpapasya. Ang pagsasabuhay ng mga natutunan ay isang kapangyarihan na maaaring bumago sa isang mananampalataya at maaari rin ito ang maging pamantayan o panunundan ng mga taong nakakikita sa isang mananampalataya. Ikalawang bagay na ating pong titingnan, moving from knowing to doing, salita ng Diyos na naitanim sa iyong puso. Ito po ay nakalagay doon po sa mababasa, doon sa verse 21. Tingnan po natin. Salita ng Diyos na natanim sa puso o sa inyong puso. Ang mga Kristiyano ay nagsisimula ng kanilang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kapanganakang muli, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ang bagong buhay kay Kristo ay hinihinging alisin natin lahat ng malalaswa na magpapagalit sa Espiritu Santo at tayo ay magiging matatag sa pagtanggap ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Ang salitang naitanim
Sa wikang Griego ay imputos. Ito po ay nangangahulugan na ang salita ay dapat na maging tunay na bahagi ng ating katauhan. Ang itinatanim na salita ang magdadala sa atin sa kaligtasan sa huling araw ng ating mga buhay. Ikatlong bagay na ating titingnan ay moving from knowing to doing, kautosang sakdal at nagpapalaya. Ito po ay nasa talatang 25. Ang kautosang ito ay ang kalooban ng Diyos na nakapaloob sa ating mga puso sa pananahanan ng Espiritu. Sa pananampalataya kay Kristo ay tumatanggap tayo hindi lamang ng kahabagan at kapatawaran, kung hindi pati ng kapangyarihan at kalayaang makasunod sa kautusan ng Diyos. Ito ay tinatawag na kautosang nagpapalaya, sapagkat ang mananampalataya ay naghahangad na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po doon sa awit 119 verse 45, ako na may namumuhay ng payapa at malaya, yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ito po ay hindi dapat kailanman tingnan na parang isang kalayaan upang lumabag sa kautusan ni Kristo, manapa bilang kalayaan at kapangyarihan upang masunod ang mga ito. Tulad ng isang kaalaman na natututunan, kung ito po ay mananatili lamang na kaalaman at hindi nagbabago ng buhay dahil hindi isinasapamuhay, ay ano pong kapangyarihan ang dala nito? Sinasabing ito po ay walang halaga. Tulad ng sabi ni Mr. Jim Kwik, founder of Kwik Brain Universe, author of the best-selling book Limitless, and host of the #1 brain performance podcast, Kwik Brain. Ang sabi ay, knowledge is power. You hear it all the time, di po ba? Madalas po nating marinig ito sa lahat ng panahon at pagkakataon. But knowledge is not power, it's only potential power. It only becomes power when we apply it and use it. Binibigyang pansing diin ni Apostol Santiago ang kahalagahan po ng pakikinig at pagsasagawa. Hindi po maaaring paghiwalayin ang mga ito, sapagkat dinadaya ang sarili kung pinakikinggan lamang. Dagliang malilimutan kung hindi bukal sa puso at isipan, tulad ng refleksyon sa salamin. Dagli ang kilos sa pakikibahagi sa pagtulong sa nangangailangan. Kaya naman mula sa turo at aral, dapat hindi lamang pakikinggan kung hindi isa sa katuparan at mayroong pagsasaliksik at pagsasagawa at nagpapatuloy sa pagsunod. Tiyak ang taong ito ay pagpapalain sa lahat ng kaniyang mga gagawin. Turo at aral na natutunan dapat makita sa buhay at pamumuhay. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa muling pagpapaalaala sa amin na ang kahalagahan ng mga natututunan mula sa iyong mga banal na aral at sa iyong banal na kalooban ay mayroong dapat kasamang pagsasagawa, aplikasyon sa aming mga buhay, upang kami ay maging mabisang patotoo sa aming mga kapwa o sa community na
aming buwan. Bahagi po rin, dakilang Diyos, ng aming pong sa iyo, ay amin pong ipinapanalangin sa iyo, dakilang Diyos, ang araw na ito na lalakaran sa maghapong ito na amin pong lalakaran. Pagpalain po ninyo ang amin pong mga kapatid na tutungo sa kanilang mga hanap buhay. Kung ito man po ay gagamit sila sa kanilang mga sariling sasakyan, ay inyo po silang ingatan at pagpalain ang kanilang paglalakbay. Maging sa mga nagko-commute, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. Maging ang aking mga kapatid na nagsisipag hanap buhay sa pamagitan po ng online, ay gayon din, Panginoon, ang aming hiling sa iyo na inyo po silang pagpalain at ingatan. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pagbubulay. A friendly reminder to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.